Maulan na umaga sa inyo mga katulala. Magkakapote na pala ako dahil yung ulan mukhang hindi natitila. Yung biyahe ko kasi papunta pang Plaridel, Bulacan mukhang marami pang baha. Pero kahit anong mangyari, itutuloy ko to, bahala na si Batala. Susubukan ko lang naman ang imposible dahil gusto ko lang naman kumita. At babiyahe na pala ako, kasama ko pa rin si Bloomer. Uunahin ko na tong Novaliches tapos isusunod ko yung Plaridel. Kapag ganitong madulas ang kalsada, dapat magaling kayo mag-handle. Hindi ako perfectong rider pero mag-ingat tayo palagi, always remember. Wala pang 10 minutes, nakarating na ako ng Quirino. At kahit mag-traffic, babiyahe pa rin ako para yung ulam namin mamaya, tocino. Medyo lumalakas na rin pala yung ulan kaya kailangan kong mag-ingat sa pagpreno. Sumilong muna pala ako sa gilid dahil lalong lumalakas ang ulan. Medyo hindi ko nakita yung kalsada kahit yung biyahe ko dahan-dahan. Kahit anong punas ko sa lens, hindi nakakayanin ng basahan. Pero hindi ako sumuko dahil kailangan ko ng pagkakakitaan. Total malapit naman na yung distansya ko sa kanilang tahanan. Huminto muna ako saglit para magmasid sa kapaligiran. Para kasing tumataas na yung baha kaya naisip ko yung customer aking tawagan. Sa mga oras na to, hindi ko alam kung ano yung aking magiging kapalaran. Hanggang sa nakarating na pala ako sa bahay ng customer. Mas excited pa ako sa kanila para lang mabawasan yung aking dalang parcel. At sa mga oras na to, dalangin ko wag sana makancel. Hindi rin kasi talaga biro mag-deliver sa mga ganitong weather. Kaya naman ang saya ko nung binigay na sa akin yung 400. Sumakay na pala ako sa motor, sana sa biyahe hindi tayo may stranded. Hindi pa pala ako nakakalayo pero yung lugar nila masyado ng flooded. Kaya naman naisip ko maghanap na lang ako ng maiikutan. Kaysa naman magtanong-tanong pa ako, Google Map na lang yung ginawa kong sandalan. Puro lubak nga pala sa lugar nila dito pero hindi naman gaano kahabaan. At halos hindi na pala kami makausad sa traffic dito sa bandang Sapang Bakaw. Ramdam kong baha na ron kasi yung lugar nila dito ay masyadong mababaw. Kaya ako to ginagawa para kumita ako araw-araw. At para yung pamilya ko mabigyan ko ng magandang kinabukasan balang araw. Kaya naman sa biyahe hindi ako basta-basta susuko. Kahit ramdam ko na baha na sa maraming dako. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pagbiyahe, wag lang yung gulong ko biglang mapako. At nakarating na pala ako sa bandang Quirino. Sa sobrang taas ng baha, ang daming naghahanap buhay na naperwisyo. Nag-aalangan akong lumusong dahil yung motor ko ayoko naman isakripisyo. Kaya naman naglakad-lakad muna ako rito at naganap ng matatanungan. Bukod dito, saan ba may maayos na daanan? Sabi ng mga napagtanungan ko, try ko daw sa lugar ng Malahacan. Pagkarating ko naman dun, dinaig ko pa yung nasa gilid ng karagatan. Sa mga oras na to, hindi ko alam kung meron pa ba akong malulusutan. Pero tuloy pa rin ako kahit anong mangyari. Wag lang sana sa baha yung motor ko madali. Kaya naman patungo na ako sa sinasabing isang lugar nung nakausap kong ali. Pataas ng pataas nga pala yung baha rito kaya ito na nga ba yung aking sinasabi. Sa mga oras na to, di ko na alam yung aking gagawin. Wala na talagang pag-asa kahit na ito pa ay iyong lakarin. Hindi ko alam sa mga oras na to kung kailan pa ba tayo papalarin. Kaya naglakad-lakad ako at naganap ulit ako ng matatanungan. Giniginaw na ako dahil isang oras na ako naaambunan. At ang lala na pala ng baha rito sa may bandang may kawayan. Meron pala silang inaalok dito na pwede mong pagsakyan. Nakadepende na lang sa'yo kung papayag ka sa kanilang singilan. Ang problema lang dito pagkatawin mo baha rin dun sa may Marilao, Bulacan. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa. Yung di-deliver ko ngayon hindi ko na talaga kayang isalba. Isosoli ko na lang to para mawala na yung aking pangamba. Kaya naman sa mga mahal naming customer kapag natagalan ang inyong parcel wag nyo naman sa amin isisi. Bukod sa paggawa ng paraan yung mga parcel nyo iniingatan naman namin ng maigi. Isa sa mga dalangin namin lahat sana ng customer ay marunong makaintindi. Sa mga ganitong sitwasyon yung pag-deliver namin sa baha nakadepende. Gustuin man namin madala sa inyo yung parcel pero pagka ganito yung baha napaka-imposible. At hindi pa nga ako nakakalayo sa aking pinanggalingan. Di ko alam kung sa pag-uwi meron pa ba akong matinong madadaanan. Kahit sino hindi gugustuhin yung ganitong kapalaran. Kaya naman naisip kong dumaan na lang sa mga looban. At sana makarating naman ako kahit bandang Caloocan. Ang pagiging delivery rider ay hindi basta kalokohan. Kaya naman pag pinasok mo yung ganitong trabaho dapat maayos mong pinag-isipan. Kasi hindi lahat ng biyahe dito ay laging magaan. Merong araw na maswerte at meron ding araw na matumal. At pag naging delivery rider ka dapat yung loob mo hindi ka agad pinapanginaan. Dahil di ko masasabing madali yung ganitong uri ng trabaho. Lalo na sa kalsada tapos yung panahon pabago-bago. Kailangan matyaga ka, hindi man ganun kasigurado. Pabago-bago minsan yung lagay ng panahon kaya minsan nakakaburido. May mga oras din natanggal kabit ng kapote parang nakakaloko. Piliin mo na lang din bumiyahe ng bumiyahe kaysa naman puro ka reklamo. Dahil malabo naman talagang kumita lalo na kapag merong bagyo. At hindi pa dito natatapos ang aking istorya. Pinicturean ko na rin pala yung mga lugar na baha para meron din akong pruweba. Para sa pagbalik ko ng parcel wala naman akong magiging problema. At ang pinaka-importante safe kami makakauwi ni Bloomer kahit wala naman talaga kaming kinita. Hanggang sa nakarating na pala ako sa People's Park sa city ng Valenzuela. Lunes pa lang suspendido na ang klase kaya medyo maluwag ang kalsada. Sa bandang MacArthur habang binabaybay ko wala nang baha kaya medyo
medyo hindi na ako mapupurnada. At kakaikot ko, hindi ko na malayan, nakarating na pala ako sa bandang monumento. Kapag nakauwi na ako sa bahay, yung biyahe ko sa asawa ko kagad ikukwento na hindi sa lahat ng oras yung biyahe ko ay laging panalo. Buti na lang na i-drop ko na kagad yung isang deliver ko at may kita na ako kahit papano. Kaya naman ibabalik ko na to sa shop, hindi ko na ito patatagalin. Sabik na rin ako makarating sa shop dahil yung kapote ko gusto ko na ring alisin. At kahit maghapon pa ako nakakapote, yung damit ko basa na din. At pagkabalik ko sa shop, panigurado kape kagad ang aking hahanapin. At para naman syempre hindi na ako ginawin. Wala pang ilang minuto, nakarating naman ako sa kahabaan ng Maseda. Sa kanto ng Simon, bungad lang din ito ng kalsada. At dito rin pala ako madalas kumuha ng deliver kong kontrata. Siya pala si Kuya Kevin, yung rider na lagi ko diyang kasama. Sabi niya sa akin, ramdam niya na daw ibabalik ko yung parcel at hindi na daw siya dun magtataka. Kasi kapag ganitong tag-ulan yung deliver sa Bulacan, talagang hindi raw uubra. Pero dito sa MMC, malaki ang aking pasasalamat. Full-time lalamove delivery rider ako dati, pero nung napunta ako rito, yung pinagkakakitaan ko naging 4. Yung dating kulang nakita ko, ngayon kahit papano ay nagiging sapat. Sekreto lang dyan, kahit saan kayo mapunta, dapat palagi kayong tapat. At wag nyo palang kalimutan palaging magpasalamat sa itaas, dahil ayun ang pinaka-importante sa lahat.